inside, totoo talaga sinabi ng Panginoon. May katapusan talaga. Ayan ang ultimately na gagawin niya. Pwede tayong iligtas, pero magkaiba yung darating na panahon na may pag-iral talaga ng katapusan. Kaya nga sa tema, magpakailanman kaya ang biyaya ng Diyos sa mundong ito. Ibig sabihin, tinatarget ko na yung mundong ito. Ibig sabihin, tinatarget na, ng pag-aaral natin na to, yung pamumuhay natin ngayon. Kasi tinan mo, bawat sarili pangalan natin eh. O, sino kayo makapagpahayag dito, kailangan ka mamamatay. Di ba, di nga alam? Malay nyo, mauna ako sa inyo. Malay nyo, mauna kayo sa akin. Yun lang naman ang lusot dyan, di ba? So, malinaw to. Ito yung pangatlo. Na hindi tayo mapapamak sa panahong darating. Bakit? Tatlo kasi yan. Una, ito nga yung until the end of the age. Sabihin, bago magkaroon ng katapusan sa panahon. Kahit sabihin man ng mga tao na paano yung hindi nakarinig ng aral sa ilalim ng bundok, sa ilalim ganito. May nababanggit nga ng ibang talata, nahahatulan sila na wala sa kautusan nito. So, ibig sabihin, may paghahatol pa rin sa kanila. Meron pa rin judgment. Meron pa rin judgment. Kahit ano pa ang gawin ng mga taong palusot, Walang excuse. wala talagang excuse. Pero, magagana pa rin sa kanila yung yung ibanghelyo, mapaalat. Kahit nasabihin mo, wait lang pa umakapati na, naalala ko tuloy sa History Channel ba yun, Discovery. Alam niyo yung Sentinel Island? Alam niyo yun? Yung Sentinel Island, pag pumasok ko doon, matry nyo na kahit sa malayuan pa lang, pagbabatuhin ka na ng mga sibat. Ayun yung mga tao na parang ang panahon na yun, neotelistic ba tawag doon, yung paleo ba yun? Hindi ko alam na yung word na yun, di ba sinasabi yung mga Stone Age. O para sa kanila, yung panahon na yun, kahit na nasa panahon na tayo ngayon, ng kapareho nila, eh yung mundo nila may sarili na kung saan luma pa hanggang ngayon. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, parang sa kanila pa ata, pangangaso, wala silang mga stove do, walang kahit na ano. Tapos manual lahat. Kaya kapag may pumunta doon, may nagano doon eh, may misyonaryo na nag-try mga aral ng salita ni God doon. Namatay yun, katagalan. Binalik siya. Binalik siya, patay na. Buti, nakaligtas pa yung mga nagbalik sa kanila eh. Kasi nagbalik doon, napanood ko yun, yung sinasabi mo. Oo. Yung nag-vision na yun, Christian siya, ang mali niya, hindi niya sinalang-alang yung pwedeng mangyari sa kanya. Basta gusto niya lang na mag-share, malaman nila. Kaso, yung naging entry point nun, illegal yung pagpunta niya doon, unang-una. Tapos, sunod doon, sa tingin ko, yung tao na yon, kahit na mayroon siyang utos na natanggap sa Diyos, kasi kapag si Holy Spirit nag-utos sa atin, walang problema dun eh. Pero sa kanya, nakita ko, sariling interest niya eh. Kasi naka-YouTube yun eh. Pero siya may binablog siya. Binablog niya. Bukod pa doon, pagpunta niya doon, inakala niya na i-document niya yon na makakalabas siya ng buhay. Pero hindi, kasi hindi niya naman, may language barrier po kasi. Yung ginagamit ng lingwahe ng mga tao na yon, sinasabi sa Sentinel, dalawa kasi. Yung sinauna, sila lang yung nakakalam ng lingwahe na yon. Tapos yung pangalawa, may iilan doon na nakakaintindi sa modern na language ng kalapit na bansa. So may mga tao na nakapag-aral ng salita din nila na yun yung may interaction doon. Pero hindi sila nakakapasok talaga doon. Nakausap lang nila na nasa dagat. Bawa, sa pangpang, kakausapin nila. So yung nangyari doon, to make the long story short, namatay yung misyonaryo, pinatay talaga. Tapos binalot siya, nilagay sa bangka, tapos kinausap yung yung mga sa tribe, yung leader na doon din. Hindi ko naintindihan kung anong pinag-usapan. Basta, winarningan na susunod, wag hayaan may makapunta doon kasi wala makakalabas ng buhay. Yun. Yun na, kahit natalawin niya lang, may mga nag-aabang na doon. Yung sinasabi ko na darating din talaga yung araw, mapapahayag yan sa kanila. Siguro, yung dumating doon, baka hindi pa yun yung panahon. Kasi Diyos lang talagang naaalam eh. Pero, isa yun sa best example, may nagtatry ng sumubok na pakiralin yung salita ng Diyos sa kanila. Kasi kakalan sa buong mundo. At isa pa, sa North Korea, may mga underground na yan. Sa Saudi, may mga underground na yan. Na ay nakakala ng iba, walang mga nighttime church doon, meron na.
Pinagbabawal nga lang ito publicity doon sa lugar nila kasi pauliin ka, ikulong ka, bigtiin ka, bitayin ka, kung ano pang gawin sa'yo naman, torturing ka pa. Kasi nga, pinagbabawal nga pagdating sa religion ng Christianity, most probably doon nga sa Middle East. Kaya nga yung Israel, pinag-iinitan ng nasa paligid eh. Hindi na tayo magtataga doon mga kapatid kasi binanggit na rin sa huling panahon, pag ang buong tao sa ay buong mundo, ibig sabihin yung buong bansa magalit sa Israel. Pag nasakop na daw yun, yun na talaga yung pinaka-peak ng kaganapan ng huling panahon. Kung paano maghihirap ng matindi, hindi pa nararanasan ng tao. So malinaw to, ito yung unang-una talagang nakita ko dyan kung bakit nagbigay na ng babala ang ating Panginoon na tayo'y maganda pagdating ng araw sa biyaya na ano to, huwag natin sayangin. Pangalawa, yan, potang Diyos. Darating talaga yan. Sa ayot, sa gusto nyo, darating talaga yung mga kapatid. Pasahin nyo po, mga kapatid. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na kaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila ay hindi mga katatanan sa anumang paraan. Imagine nyo mga kapatid. Kung titingnan niya maigi, qualified po yan. Qualified verse po yan. Na ang ibig sabihin, di ba, tungkol sa pagbalik ng ating Panginoon, kasi inano yung tinuturo na yun ni Apostol Pablo sa mga iglesia na maraming beses na. Kaya nga sinasabi niya, hindi nga niya inuulit. Pero makikita niyo dito sa verse 3, di ba? Yung mga tao na hanggang ngayon hindi nagbabalik loob sa Diyos, parang ang pakiramdam nila kapayapaan pa din, Peace in order. darating ngayon sa kanila yung kapahamakan. Na para sa atin, baliktad yun. Yun yung ano natin entry point Yun pala yung entry point, ay yung entry point na maligtas. marapture na tayo anytime nun. Yes, amen. Kasi tayo hindi tayo nag-iisip ng kapayapaan habang tumatagal eh. Maaari pa siguro yung mga bago pa, yung hindi pa naaunawa ng totoo, yung hindi pa alam yung mga bahaging ito, Ayaw mapahamak. na sinisake lang yung sarili, puro pera na, payaman, nakakala nila, ganun. Kaya nga tinan nyo, si Brad Hill, yung nakaraan yung nagturo siya dito, nagbigay siya ng example, alam niyo yung mga banker, ba't nagtatayo nga ba yung mga tao ng ganun? Akala nila Alam nila may apocalypse na paparating eh. Akala nila makaligtas. Yeah. Pero yun ang pagkakaalam nila o pagkakaakala nila na kaya sila gagawa ng ganun, pakiramdam nila ililigtas sila o maliligtas sila. At dahil po ng Diyos ang darating, hindi dahil parusahan tayo, hindi nakatarget sa akin yan. Inihanda na talaga ni God yan para sa mga masasama. Kaya nga tayo pinag-iiwas sa kasalanan eh, kasi dahil dito, kung alam nila mga kapatid, paulit-ulit sinasabi ni Kristo, sikapin. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming beses lang nagbanggit ang Panginoon tungkol sa mga bagay na yan. Tema pangalan ng ng pagparito niya John 3:16, yung famous verse. Tema niya, pag-ibig. Dahil sa Gayon pangalan, gayon na lamang, pag-ibig ng Diyos. Diba? Biruin mo, kailangan niya pang inaan, kaisa-isa niyang anak, para lang sa atin. Imagine nyo kung gaano tayo special sa harapan ng Diyos. Yan yung rason kung bakit. Yan nga. Ang akala ng mga tao, di ba, kapayapaan at iwasayan, kasi puro flex lang eh. Puro kayabangan ang pinapairal. O darating sa kanila yung kapamaan. Na ang ibig sabihin nun, wala silang kalam-alam. Bigla na lang mag-disappear ang mga tao. Kaya totoo yung pag-aaral sa rapture, hindi talaga lahat malalaman ng pagparito ng Panginoon. Malalaman nga lang mga tao lang na rapture na sa alapaap na eh, kasi doon namimit ang Diyos eh. Kasi pag kami tayo sa lupa, hindi natin makikita yung agad. Spiritual yun.
Pagkakuha kasi, doon lang makikita-kita. Kaya nga, di ba doon sa Thessalonica, sasalubong sa alapaap, meaning to say, doon lang matatagpuan yung Panginoong Kristo sa alapaap muna. Pag nakuha na yung bawat isa. Isa yun sa, lumalim na kahulugan ng pagkaunawa ko tungkol sa rapture. Kung bakit, ganun pala yun. Imagine, kaya kailangan pala sikapin natin, makaabot tayo sa kanya. Yan yung pangalawa kung bakit, nagbigay talaga ng grace period. Yan yung mga bahagi ng grace period ng Diyos, ha. Tandaan nyo po yung mga kapatid, inote nyo na lang po yung mga teksto. At yung pangatlo, syempre, dahil nga po ng Diyos nakahanda, mas maghahasigan lagi mga diablo. Ayan, pagitan ni Antikristo. Yan din yung peak na kung saan hindi mahalata ng mga tao, madadaya sila ng gusto. Kaya nga sinasabi niya ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 24 na maraming magpapagal sa pangalan niya. At ililigaw marami, pati ang mga hinirang. Imagine nyo, hinirang na, madadaya pa. Kaya nga, sana makasama tayo. Kasi may mga hinirang na madadaya talaga. Tignan niyo, basahin niyo po mga kapatid, basahin niyo po yan. Sa, dalawang Thessalonica 12:9 at 12. Pagkatao ng suwail, Taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kapabalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Purihin ang salita ng Diyos. Walang hanggan talaga ang salita. Napakaliwanag po niyan mga kapatid. Kahit hinirang na, pwede pala tayo mataya. Kaya sinabi ko na kanina, kung meron akong kinakabahan sa mismong sarili kong pamumuhay, yung kapag hindi talaga tayo handa sa Panginoon. Yan yung mga possibility na patatanggap ng mga tao. Yung katamaran natin, kung ano, kahit nga sa malit na bagay, di ba, sumasaplay na tayo. Yan pa kaya yung mga nasa texto na nababanggit. Di ba? Pero, ang kagandahan dito, may ideya na tayo bago tayo gagawa ng paraan. At ito na yun, yung mga pagkakataon na to na nalaman natin yung totoo. Kasi, kung aatras nyo to, may pumipigil pa sa inyo na ngayon yung grace period May pagpipigil pang pag-iral dito na kung saan yung Diyos patuloy pang kumakausap sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. May nagko-convict sa atin, makonsensya tayo. May nagko-convict sa atin na huwag tayong gumawa ng masama. Kaya lang, dahil may free will yung tao, mas nananaig pa rin nga madalas yung gumagawa ng pagkakasala. Kasi yun yung tinitindigan ko na posibilidad na mas katotohanan yun Kesa yung mga pinapaliwanag ng mga tao na mabababaw lang, pero hindi naman talaga nakikita sa buhay. Ang alam lang pumera sa iglesia Ang alam lang maggawing negosyo ang bahay pa ng bahan. Kaya tuloy yung mga matitino na kung naghahandog tayo ng ikapurit, di sabihin po may pera na tayo. Nadadamay pati yung mga matitino na nagtuturo ng katotohanan. At hindi rin naman sila nagbabanggit na sila hindi totoo, di ba? Kaya nga malalaman niyo sa ibang talata may mababasa, subukin ninyo ang inyong spirito kung ito'y sa Diyos. Meron talagang sinatsasigad doon na makikita nyo kung saan yung mas totoo. Kaya ingat-ingat kayo mga kapatid na may mga iba talagang nagtuturo, talagang nililinis ang salita nila. At isa na yan, ngayon pa lang nangyayari na yan. Pero hindi pa fulfillment yan Tandaan niya mga kapatid, ideal yan in the future, yung verse na yan. Kasi tingnan nyo bakit pagkita ng suwain, napapanggap ng Antikristo. Kung si Kibuloy, low grade class na anti-Kristo, bakit?
paano kung masabi natin Kristo? Eh, nagsiself-proclaim siya na anak ng Diyos eh. Eh, wala naman palang papalit kay Kristo eh. Sa Hebreo. Siya yung sacerdote hindi mapapalitan eh. Si Kristo tinutukoy dun. Siya yung namamalagi magpakailanman. Pero mo, sasabihin ng ibang mga tagapagturo, sila yung kahalihin ng Diyos, ganito, ganyan, etc. O ano pinagkagawa rin sa buhay nila. Napulit-ulit na lang narinig ko na piling Panginoon. Makabuhay nga lang ng ipis, di nila kaya eh. O, kasi kung talagang suko sila ng Diyos, dapat nagbubuhay na sila ng mga Himalaya katulad ng binabanggit dito. Kaso wala pa eh. Di pa talaga effectivity yan. Pero binigyan na tayo ng mga pahiwatig sa panahong ito, nangyayari na. Amen po ba? Amen. Ha? So yan na yun. Yan na yung pangatlo. Tungo naman tayo sa pangalawa. Mga kaganapan sa panahong darating. Kung saaling mabubuhay ka pa sa panahong ito. O ito puro warning at reminder talaga ito mga kapatid. Kasi kahit naman i-encourage siya, di ba? Alam na natin yung tama, di ba? O, iwasan na lang natin yung magmamali talaga. Pagdating sa kalooban ng Diyos. Kaya mag-alala, mamaya marirealize nyo yan. Yan yung pangalawa, di ba? O, basahin nyo to. Basahin nyo muna. Unless kung makasama ka sa rapture, hindi ka nakasali dito. O, basahin nyo buo. Basahin nyo buo. Mga kaganapan pa sa panahong darating kung sakaling mabubuhay ka pa sa panahong ito. Unless kung makasama ka sa rapture, hindi ka nakasali dito. Nag-note ako mga kapatid. Gabay na yan sa ating buhay na Diyos na mapangyarihan sa lahat. Kaya nga, yun nga yung pinaka-target na topic, kaligtasan talaga yung ano natin. Pinaka-bottom line na dapat natin alagaan sa mga buhay natin. Kasi tingnan niyo, imagine niyo, sinabi ko lang kanina, nakasalalay sa atin ang ating kaluluwa. Bakit? Yun yung hahatulan ng Diyos eh. Kung yung dahil yung kaluluwa, immortal yun, kung yun mako-condemn, impyerno yun. Kung yun malalangit, dahil nalinis, dito pa lang sa mundong ito, inaayos ka na ng Diyos, darating ng araw, pinagpahinga ka na ng Panginoon. Diba? Mapanad ka. Kasi, yun na yung bahagi na makakasama ka na niya sa paraiso. At yun na nga yan, sa kalangitan balang araw, sa langit, di ba? Sa pakiramdam. Kasi, yun yung hindi namamatay eh. Di ba namamatay by soul? Di ba? Pero, connected yung spirit doon. Bakit? Kasi may spirito ng masama, tsaka may spirito rin ng mabuti. Kaya nga kung yung tao na yan, nagpadala sa dalawang panig na yun, o alam na ng Diyos kung paano yung tamang paghahatol sa iyo pagdating ng araw. O yun yung sinasabi dito, unless kung makakasama ka sa rapture, hindi ka na kasali dito. Ba't hindi ka na kasali dito? Eh kasi, sabi ni God, ang liwaliwanag eh. Pagdating sa alapaan, makakapili na natin siya magpakailanman eh. So, ibig sabihin, magpakailanman na talaga yun. Wala ka nang ibang iisipin kundi masaya na. Wala ka nang iisipin kung kasama mo na si Kristo. Sa lahat ng mga kaganapan niya sa panahong ito, natatapusin niya yung kaganapan ng sanlilikha, magiging saksi ka na nun sa patotoo niya na magaganap ang mga bagay na to. O, umpisahan natin. Number 1, pasama na ng pasama ang ating kapanahunan. Amen po ba? Amen. Totoo o hindi? Totoo ba yan? Yes. O. Yan yun. Kung bakit yung mga pastor nagti-double time, nagti-triple time, magturo sa atin ng paalala. Dahil malapit na talagang bumalik ang Panginoong Kristo. Meron nag-message sa akin, galing yan kay Pastor Jonathan, at galing din yan kay Pastor Eman, na meron na naman sila na-discover. Malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Dinideclare na yung one-word religion. Kung alam niyo lang, way back, last 2 to 3 years na ba yan? Before pandemic pa ata nag-start yan. Yung Abrahamic family, kung alam niyo yun, sa UAE, na may 3 bulwagan ng church doon, na malalaking major
na religion. Ang Christianity, ang representative doon si Pope. Christianity. O, Catholicism yun. yun nga, pero Christianity yun yung ano nila, ang pinapahiram doon. Yun yung una doon. Triangle yun, triangle. Yung bulwagan na yun. Ibig sabihin yung bahay panambahan. Magkaibang relihiyon na magkakatabi lang sila. Pero ang layunin nila doon, kapayapaan. Yun ang pinaka-target nila. Ano na yun? Connected na yun sa binabanggit sa Biblia. Magiging kapayapaan kasi talaga ang mundo na yan. Pero pansamantala lang yung mga kapatid. Sa ano na natin pag-aaralan yung mga bagay na yun. Pero binigyan ko lang kayo ng ideya na yun, meron na yun ngayon, mga kapatid. Nandun na yun, nakatayo na yun, tapos na yun, at sila ngayon, yung nagmamanipulate pagdating sa relihiyon sa panahon na ito. Ano yun? Yun nga, yung Judaism at saka yung Islam. Kasama Judaism. Di ba magkahiwalay ang Christianity paniniwala, tsaka yung, yung Judaism? Oo. Pero yun yung inayo na tatlo. Mamaya papakita ko na rin sa inyo yung picture, pero hindi ko na isama kasi dito eh. Ang tawag doon, Abrahamic Family Convention ata yan, or church. Ang dyan, ang tungkulin nila dyan, tinayo nila yan, patunay na kahit saan ka dyan umanib, may kapayapaang matatanggap mo dyan sa pinaniniwalaan mo. Kasi, ang bottom line nila dyan is lahat ng yan nanggaling sa lahi ni Abraham. Kasi di ba sinabi ni God, si Abraham ang tinaguri ang hari ng ama ng lahat ng mga bansa. Father of all nations. Yun, di ba? So, yun yung naging parang bottom line tema nila doon kung ba't tinayo yun. Kasi yung Judaism naniniwala sila kay Abraham. Yung Christianity naniniwala din kay Abraham. Yung Islam, nandun din nanggaling yung nandun din nanggaling yung yung kanilang religion sa dahil kay Abraham. Ibrahim yun sa Quran nila. Yung pangalan ni Abraham. So, ibig sabihin lang nun, yan na yung kaganapan sa panahong ito na nangyari na ngayon. Nandun na yun, kay church yung masagugin eh. Abrahamic family. Nandun yun. Makikita nyo na yung tatlong simbahan na yun. Na halos parehas lang. Pero iba po yung relihiyon na kung saan ka man pumunta doon, yung tinuturo nila na magkaiba pero iisa lang yung layunin nila, kapayapaan, na once na mga tao man nasasampalataya doon, may kapayapaan sila tatanggapin na batay ko sa pinaniniwalaan nila. Kaya ba ay sinabi pasama na pasama? Kasi yung humanity ng mga tao ito eh. Tignan niya, basahin niyo po mga kapatid. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, sumail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksi, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Yan. Maliwanag po yung mga kapatid. Kaya kahit sasabi kaya yung kung may mga kaibigan kayo na pakitang tao lang, plastic o whatever, at yung publicity sa mga yan yung mga example, yung mga publicity sa mga poverty corn na tumutulong ko para magkapera sila ng doble pa. Yan na yun. Kaya kahit sabihin ng iba ng mga tao, tunsay nila ako, na para sa akin masama yun, bakit sa harapan ng Diyos yun ang sabi? Maaalis ba yun? Tumutulong na may video. Tumutulong may video. Sabi nga, Huwag sabihin. babalad nga daw na, wag nga daw, ipakita kung tumutulong. Dahil alam ng Diyos, may gantimpala ang tatanggapin eh. Alam sa kanilang kamay. Kaya yung mga napapanood yung mga vlogger na may video, binigyan sa libo, di nga nila pinapakita yung mukha, pero nasa page nila, yun yung mukha nila. Di ba ang galing? Kaya,
tricky. Ibig sabihin tricky, panin lang eh, mapanin lang. Na hindi nyo nahalata na parang ang palagay nyo, mabuti yun. Para sa Kasi tao. tumutulong sila eh. Para sa tao, mabuti. Para sa tao nga lang. Wala doon sa part ni God. Tatapusin ko to mga kapatid kasi napakalaga talaga na ito. Pangalawa, yun nga, yun yung malinaw doon kasi masama na eh. At darating pa yun. Ito yung pangalawa. Ano sabi dyan? Pananaghoy, kakahanap sa salita ng Diyos. Yung mangyayari pala yun, imagine yung mga kapatid. Di ba yung Biblia, hanggang ngayon walang nakakatalo sa sa setting niyan. Number 1, Number 1 yan. sa buong mundo. Research niyan. Most powerful of book. Most selling book of all time. Hindi na mo all time eh. All the way time na ata yung Bible eh. Di nyo ba alam hanggang ngayon, selling pa rin yan kahit yung mga tao walang panahon magpasa ng Biblia? Tuloy-tuloy ang laganap ng pagbenta ng salita ng Diyos. Number 1 yan. Pero darating ka pala yung araw Mawala. na mawawala pala sa kanila yan. Kasi, yun yan, nakakalungkot na isipin kasi binibigyan nila, nawawala ng kalulugan yung salita ni God. Kaya, kung alibawa, nagpabaya ka sa sarili mo, naiiwa ka sa rapture, tapos hanap ka ng katotohanan mula sa Diyos, nalaman mo ngayon yung mga, palatandaan, tapos na-execute mo na sa tunay mong pamumuhay sa reality bawat araw. Ito na yun. Pero huli na. Pananaghoy yun. Kaya nga di ba sa book ng Lumang Tipan, meron doon panaghoy. Lamentation yun, di ba? Tinignan ko yung meaning yan. Pagtatangis pala yan, pagkain. Imagine nyo, pagtatayin tayo sa Diyos, hindi ba tayo mga kailangan ng Bible? Di ba nakakailangan? Oh. Hindi ako naniniwala na prayer lang. Kasi yung prayer, nagturo rin ang Biblia eh. Oh. Tignan nyo, basahin nyo, Amos 8 verse 11 and 12. Basahin nyo po. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Liwanag yan mga kapatid. Kaya yung mga walang pakialam sa Biblia, tinatapon, yung sa mga estudyante, di ba, hindi nila alam. Yung binibigay, binawasak, pinupunit. Yun nga, di ba, may nakita nga akong video, pinulit pa nga yung Bible eh. Na hindi daw totoo yun. Tapos hinihin nila si Satan. Diba? Darating yung araw. Darating talaga mga kapatid. Mawawala yan. Mawawala talaga yan. Naniniwala ako, mawawala yan. Dalawa kasi nakita ko dyan eh. Either ibaban ng government. Pag nakita ka lang mahuli magbasa, baka ikulong ka, patayin ka. Yan yung mga nakikita ko sa kasalukuyan pa darating. At yan the rest, yung magiging polluted sa kanila yung Bible. Mawawalan yung visa sa mga tao. Kasi, ayun na nga sinasabi. Wala na yan, noon pa yan eh. Tingnan nyo. Yung iba nga, gumamit ang Bible, out of context pa eh. Yung iba nga, gumamit ang Biblia, binililigaw pa mga tao eh. Kasi nga, malayo sila sa katotohanan ng Espiritu ng Diyos na binibigay sa atin. Naiyak na ako dito kasi, Lord, paano ba ito ganapin? Yung mga bagay na utos mo. Paano kung dumating yung araw, mawala yung visa sa akin yung bagay na ito? Hindi na pala ito matatagpuan. Kaya kapatid, pagandaan natin to mga bagay na to. Na sana, pagdating ng rapture, parang makasama na tayo sa piling ng Diyos. Amen. Amen.
So, ayan. Yan yung mga possibility na magaganap pa. Then, pangatlo, ito ang matindi. Pinakamatindi na hindi mo maaatim mismo ikaw sa sarili mo. Basahin niyo po mga kapatid. Pagkaranas ng matinding kapighatian, hindi mo pa magugustuhan sa buong buhay mo. Basahin niyo po, mga kapatid. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas na matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon at hindi na mararanasan pa kahit kailan. So, yan. Nagpaalala talaga si God eh. Galing ng Panginoong Hesus Kristo, no? Amen. Napakabuti niya, napakawalang hanggang pag-ibig niya o mag-alala sa atin. Wala naman tayong buwang talaga sa langit eh. Pero kung di lang tayo sa biyaya na to, hindi natin ito malalaman yung mga bagay na to. Kasi yun yung mga tinanong ng mga apostol, kaya naman mangyayari mga bagay na to at ang katapusan ng mundo, kaya na yun, maaaranas talaga ng mga tao ng matinding kapindatian nang hindi pa nararanasan mula pa, imagine nyo, mula pa Genesis. Wala pa rin likhain. Mula pa likhain, so ibig sabihin before Genesis pa pala. Yung pinaka-worst. Di ba? Worst na worst. Ang galing ni God, di ba? Ang galing ng analysis ng salita niya. Kaya kung talagang totoong gamit ka ng Diyos, totoong sa Diyos ka, totoo yung kanyang kalooban na binigay sa'yo, malalaman mo talaga yung katotohanan eh. Na hindi sabi-sabi ng kapwa leader na may sarili lang silang interpretasyon, yung may sarili lang silang kaunawaan, sarili nilang kakayahan. Magbatay tayo sa salita niya. Magpasakop tayo. Kasi yun ang sinasabi. Diba? Kaya sinabi ko na kanina, magpakailanman kaya ang biyaya ng Diyos dito sa mundong ito. Kasi kaligtasan ng ano dito eh, yung absolutely salvation, hindi ito yung kaligtasan ng pinatawad na tayo kasalanan. Eh, hindi ka eh. Ayaw mo nga magpasakop sa utos ng Diyos eh. Oh, tingin mo, tuloy-tuloy pa rin ba yung pagtubos? Kaya malapit na tayo dito matapos mga kapatid. Kung check niyan maigi, unawain niyo yun, kahit basahin niyo pa yung buong konteksto niyan. Connected talaga yung kaganapan sa panahon ito. Kung baga, pa-appeal na lang muna to as of now kung bakit ito yung pinag-aaralan natin. Kasi hindi naman ito naririnig sa ibang mga simbahan eh. Ang alam lang nila, maglimitasyon lang ng oras kasi, dahil nga, ayun yung sinusunod. Pero, kung ikaw willing matuto ng paghahanda sa pagbalik ng Panginoon, yan na yun. Yan na yun, matutuhayan na natin yan. At ano ba yung sinasabi dyan na hindi mo magugustuhan sa buong buhay mo? O saan na natin pag-aralan yan? Ito yun. Yan na yun. Kaya sinabi ko na kanina, unless kung makakasama ka sa rapture, hindi ka nakasali dito. Pag-aralan na natin sa mga susunod, mahaba yan eh. Hindi kakayanin ng 2 taon yan eh. Kung ako lang mag-aaral na masusin yan. Kasi marami na walang pakinggan tungkol sa mga yan eh. Parang halos pare-pareho na lang eh. Oh. Pero hindi ko naman binabaliwala na yun, mali sila, hindi. Ano lang, karagdagang ideya lang sa tulong ng Panginoon na ito talaga gaganapin niya. Bahagi na po yan ang port ng Diyos, mga kapatid. Ibig sabihin, mas matindi yung paglaya ni Satanas dyan na gaganapin yung mga bagay na yan. Kaya nga binubuksan yung 7 selyo, 7 trompeta, yan nga, yung Mark of the Beast, alam niyo na yan, itataka ng 666, ganito ganyan. Halo na po yan yung 7 years tribulation. Kaya sabi ko, unless umasama sa rapture, kasi pinaniniwalaan natin dito yung pre-trib. Hindi kasi ako naniniwala na binigyan ka na ng biyaya ng Diyos,
magtiis ka lang sa mundong ito, tapos tatanggapin mo pa yan? Daw naniniwala eh. Kaya maganda yung analysis ng Panginoon tungkol sa huling araw na meron talaga siyang inilaan para dito at para sa mga taong kinaawaan niya pa at binibigyan niya pa ng pagkakataon kung bakit tayo magbabalik loob sa Kanya. So ano conclusion dito? Ay sorry, hindi makita. Basahin ko na lang ha. Sa panahong ito ay magpapatuloy pa hanggang sa maganap ang mga bagay na ito. Kung hindi tayo magsiseryoso sa kalooban ng Diyos, mababaliwala ang ating pananampalataya sa Kanya. Katunayan, sa 1:16 at Tesalonica 5:9 hanggang 11 pa, ibasa nga mga kapatid sa sarili niyang Biblia. Ano ba yung nakasulat dyan? Kasi combo po yan sa Juan 1:3:16. Yun yung binanggit kanina sa pagkat kayo na lamang. At ano yan? Combo po yan. Sabi dito, Sa unang Tesalonica 5:9-11. ang biyudang dapat isama sa listahan ng tutuluyang Hindi yan. ano ba? Una. Thessalonica ba? O, unang Tesalonica 5:11. Thessalonica pala. Sabi, hindi tayo pinili ng Diyos Ayun, upang yun. parusahan, Yan. Yan pala. kundi upang iligtas sa pamamagitan Ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa Kanya muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Hindi ko na sinama dyan kasi ahaba na masyado yung oras. Pero binabasa ko pa rin sa inyo yan kasi yan yung Katabi kasi. yung grace, yung buod mismo ng grace sa pagparating dito ni Kristo. Hindi siya naparito-rito. Para parusahan tayo, yun talaga yun. Kaya alam yung mga tao, matigas sa ulo eh. Kaya sabi dito, tuloy natin, ipinakikilala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kaparusahan dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating kaligtasan. Na tayo tutungo dapat sa buhay na walang hanggan. Dapat, meaning to say, tayo talaga sa Panginoong Kristo. Hindi sa sarili nating ideya lang na kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi. Mapasakot. Pasakop talaga. Pag-ibig niya mag-umako sa atin. Di ba? At hindi sa apamakan. So, ayun mga kapatid. So, malinaw po yan sa bawat isa na yan yung pinakabuon ng grace period ng pag-aaral sa umagang ito. Kaya naniniwala talaga ako na anytime talaga pwede mag-rapture. Anytime talaga. Kaya kung yung mga tao, kampante, kung yung mga tao, easy go lucky, may application na bawat isa sa atin dito. Pakibasa nga mga kapatid. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsubo sa akin. Habang may araw pa, darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Ito yung kabuuan ng natutunan ko rito sa verse na to. Hindi ito tutukoy sa literal talaga. Bakit sinasabi habang may araw pa? Yun yung biyaya araw-araw. May gaganapin ka na pagtanggap mo sa Kanya. Once na sumampalataya ka, meron ka ng gagampanan sa harapan ng Panginoon. Ito na yun. Bakit darating yung gabi? Wala na makapagawa. Bakit? Kasi taranta ng mga tao nun. Yun na nga, yung mga pinanggit kanina. Yung Great Revelation. Wala ka ng panahon doon para mangaral. Maghahanap ka man tagapagturo, pero wala na. Di ka na makakasumpong nun. Yun na nga yung sa Amos. Isa yung sa kaunawan sa Amos. Maghahanap ka ng mga tagapagturo. Kasi di ba may mga taong hindi nga tinatanggap yung salita ng Diyos eh. Inaalimura nga eh. Pinapanayas, yung iba hinahabol pa ng kita. Tabantaan pa, papatayin kita. Ngayon, darating yung araw, wala na talagang darating ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi, magaganap na talaga yan sa mga dating na kapano. So, yan lang yung ating mapapag-usapan
sa umagang ito, na, palagay nyo na lang, yan yung may iwan ko tanong sa inyo. Tanong ko kasi yan sa buhay ko. Na wala akong napagsagot na napagtanong ako mga pastor. Hindi ko pa kasi natanong yung pastor tungkol dito. Pero may ideya na ako. Magpakailanman kaya ang biyaya ng Diyos sa mundong ito. Kasi, ang kasi netong aim neto, nabubuhay tayo ngayon sa mundong ito Nakatanggap na tayo ng kaligtasan sa kasalanan. Kasi anytime, kahit magkasala tayo, pinapatawad tayo. Kaya lang hanggang kailan pa yun. Diba? Yan ang ibig sabihin yan. At ito yung teksto natin. So, ayun, binubuksan ko na po yung question. Kung meron mang hindi naintindihan, kung meron mang hindi na klaro dito, kung may karagdagan man,